Okay, so I'll share my screen. Ayan. So, lahat nakapasok na, no? Okay, sige. So tonight, actually, yung slide na to, no, kaninang hapon ko siya ginawa. So more than 2 hours ko rin siyang ginawa. So, ang sharing natin is creating your gold mine. Kasi, bakit yan yung title, no? Nung part-time ako, ang client base ko, puro employees. 24K, 36K, 42K, no? Kasi eto guys, yung benta na yan, pang part-time siya. So kung full-time ka, dapat hindi ka nagbibenta ng 24K, 36K. Kasi, syempre pag full-time ka na, di ba, wala ka ng sahod. No? Si Pru na talaga yung main source of income mo. So hindi natin mabubuhay yung pamilya natin ng 24K, 36, 42K unless nagte-10 cases a month ka. No? So as full-time, dapat talaga level up yung cases natin. Yan. So, ang tanong ko ngayon, bakit tayo magtatap ng high net? No, bakit tayo, sa tingin nyo, bakit importante na nagtatap tayo ng high net K? Why do you think, sir? Para po, tumaas din yung benta natin, pati mas marami din tayo maging network po. Kasi pag nag-focus tayo sa warm market, mauubos at mauubos din yan. Pati kung ano yung nakasanayan natin na market, kunyari puro 36K yung market natin, hanggang doon lang talaga. Unlike pag nag-tap tayo na high net, or may mga naging ka-close tayo mga high net, at least tumataas din talaga yung value or yung natin, benta po. Tama. Thank you. How about you, sa tingin mo, kasi ikaw kaka-full time mo lang, 'di ba? So, perfect timing siya, no? Sa tingin mo, bakit importante na nagtatap ng high net? Especially pag full time na. number 1 to open new market. And then number 2, para sa, syempre yung yung high commission at the same time. Yun. Okay, so new market, high commission. Okay, thank you, Sa. So, ang tanong ko, saan natin sila mahahanap? Levy, tingin mo, saan natin mahahanap yung mga high net? Ano po mahanap po siya sa po, kailangan connect sa mga kakilala po na kilala nating may high net or sa mga lugar po na maraming mayaman. Kailangan dun po pupunta. Yun, saan kaya yung lugar na maraming mayayaman? Sa po? Saan ba? Sa mga hotel. Gaya po ng ginagawa ni UM team po. Pupunta siya sa mga hotel o kaya join siya sa mga club na alam niyang maraming mga businessman, for example po siguro mga car club, ganyan. Mga motorcycle club. Tapos po yung mga classmates nakakilala, mga colleagues before na nakikita pong naging maganda na po yung buhay. Nakakaangat-angat na. Yan po. Tapos syempre mga connections din po yun. Ayan, tama. Ikaw, Ja, sa tingin mo, saan sila mahahanap, yung mga high net? Basically, iba ma'am siya, referral din talaga, di ba? Sabi nga nila kung meron kang access dun sa isang company like secretary or meron ka kakilala sa HR, pwede rin in terms of referral. For example, yun nga, yung mga suppliers or yung mga friend mo, yung tambay na sinasabi ni Levi, tambay ka sa Okada, ganyan. Ano yung ibang mga high net, di ba? So, sa ibang hotel. So, yun nga, ma'am. So, ang naiisip ko ibang high net, yung sa mga boss, mga previous boss mo, mga heads nyo before, pwede rin siya, ganun. Ayan, ganda. So, ito naman, yung kay Jack, more of the corporate side, no? Yung mga business company owners naman. Ikaw, Rich, sa tingin mo, saan mo sila mahahanap?
Sa Palengke UM. Palengke, yes. Kasi malaki yung kita nila doon. Parang 'di ba kung sa front hindi sila mukhang high net pero nandoon yung money. Nandoon din yung Oo. MDR. Yes, tama. Okay, so thank you. So good to know, no? Lahat tayo may idea kung saan natin sila hahanapin. Okay. So, next naman is, how do we tap them? How do we set a meeting with them? Actually, what I'll be sharing with you, ano siya guys, no? Parang habang ginagawa ko siya kaninang hapon, na-realize ko na sobrang swerte nyo. Kasi ako, bago ko magawa lahat to, parang sobrang daming taong tinanungan ko. Paano mag-tap ng ganito? Paano ko ipoposisyon si Prue? Paano ko isi-set na meeting? Parang I ask different people. Siyempre, ituturo nila sa'yo tagpi-tagpi, di ba? Tapos, ang ilalatag ko sa inyo, nakatahi na siya lahat. No, ibig sabihin, from start to finish, kung paano ko siya ginawa sa mga actual client, yun yung ikukwento ko. Pero on my end, nung inaral ko, patagpi-tagpi siya. No? Kaya ang swerte nyo. So, makinig tayong mabuti. No? Let's have a pen and paper with us para as I explain, if may maisip kayo na tao, kasi definitely may maiisip kayo na tao along the way, isulat natin siya. No? So, have a pen and paper. Along the way, sigurado may papasok sa isip nyo, isulat natin siya para ma-maximize natin yung session at hindi din masayang yung effort. Yan, okay. So how to tap them and how to set a meeting with them. Kumbaga start tayo sa, kasi ang step 1, alam na natin, di ba? May idea na tayo kung sino sila. Ngayon, may idea ka na, paano ko sila itatap? Paano ko sila isa-set na meeting, no? That's the question. Sige. So, ikakwento ko sa inyo, ito yung mga, kasi 'di ba guys, sabi ko nga, nung part-time ako, ang benta ko naman 24K, 36K, 42K eh. Yan ang clients ko talaga, kasi puro employee. So, ang ginawa ko, nung nag-full-time ako, etong mga high net na meron ako, para siyang gold mine, yung nimina mo talaga, minayining mo talaga, hinanap mo talaga siya, no? Hinanap ko talaga siya, pinaghirapan ko talaga siya, sobrang daming diskarte at effort na ginawa ko para mahanap ko sila, no? So, isi-share ko sa inyo ano ba yung ginawa ko, bakit kahit wala akong network ng mga high net, nagkaroon ako ng high net. No, number 1, doctors, no? Let's start with a doctor. Ang first doctor ko, na-meet ko siya sa booth event. No, before kasi kahit nung part-time pa lang ako, uma-absent talaga ako pag may booth event eh. Para alam mo yon, tumibay yung dibdib mo, kaka-approach ng tao. So sa booth event na yon, doon ko na-meet si Doc Marcel. No, Doc Marcel in his 40s. So yung booth event kasi ngayon, na yon, ano siya, parang businesses, magtatayo ka ng mga different franchise. So na-meet ko si Doc, parang 2 beses siya bumalik doon sa booth ni Prue na nandun ako. So the fact na 2 beses, hindi ko siya tinantanan. So pinakita ko sa kanya yung one-time investment. Tapos, even after the training, even after the booth event, tinatawagan ko siya. So in short, sinet ko talaga siya na meeting. Ang sinabi ko sa kanya, Doc, di ba Doc, hi Doc, this is Babe pala Doc from Prue Life. Sige, pati yung spiel, no? So, pag nagbo-boot event, diba, we get their details. So, what I'll do right after nun, te-text ko, hi Doc, this is Babe from Prue Life. Doc, visit kita sa clinic mo. Tapos, so hindi siya sumagot, tinawagan ko. No, hi Doc Marcel, this, by the way, yung mga client ko na doctors, I don't call them by their family names. I call them by their first name. Doc, ganyan. Kung ano yung first name nila, no? Hi, Doc Marcel. Doc, this is Babe from Prue Life. Doc, tanda mo pa ako. Nag-meet tayo, Doc, sa Franchise Expo. No? So, Doc, nung nag-meet tayo, interested ka, Doc, sa investment namin. Doc, visit kita sa office mo on Friday, 2 p.m. Pakita ko sa iyo, Doc, yung investment namin. So, kasi siya, interested siya talaga. Sabi niya, sige, punta ka sa clinic ko. So, binigay niya yung address. So, syempre ako guys, first time kong kakausap ng doktor. So, ano yung ginawa ko? Nagpasama ako kay Shelo. Kasi hindi, syempre, di ba, doktor yan, no? So, parang intimidating siya.
So, ginawa ko during the meeting, most of the time, observer ako. Si Shelo yung nagsasalita, tapos parang nakaupo lang ako. Tapos, ino-observe ko paano ni Shelo kausapin si Doc, paano si Doc sumagot. So, talagang in-observe ko siya. Tapos, doon ko nakita na, ay, tao lang din pala sila. Si Doc nga, maloko pa nga si Doc eh. Ay, tao lang din pala sila. Kung paano pala humirit yung normal na tao, ganun din pala sila humihirit. Ang difference lang, may doktor lang sila sa pangalan. So, nung nakita ko how it's done, doon ako nagkaroon ng confidence na kaya ko na. So, during the meeting, syempre, ang i-close talaga natin is, talaga, VUL. Kaso, kahit anong push namin ni Shelo, ayaw talaga ni Doc mag-VUL. So, ang ending namin, kumuha si Doc ng PIA. Kasi siya gusto niya talaga investment on properties eh. So, kumuha si Doc ng PIA. Pero ang maganda, ito yung natutunan ko kay Shelo. So, na-close na namin on the spot. No, nag-issue si Doc ng cheque. So, na-close namin siya on the spot. Tapos, sabi ni Shelo, sabi niya, Doc, refer mo sa amin, Doc, yung mga friends mo na doctor. Kasi ikaw, Doc, ang galing mo, Doc. Nag-i-invest ka na sa property. May invest ka rin sa stocks. Tapos ngayon, Doc, nalagay ka ng additional investment. I-help natin, Doc, yung mga friends mo na doctor sa kagaya mo, Doc, successful, na kagaya mo, Doc, may-ari din ng clinic. No, refer mo sila sa amin. Help natin sila, Doc, mag-invest din like you. So, on the spot, nagbigay si Doc ng referral. So, yun, binigay ni Doc yung referral, pangalan, no, tapos contact number, yan. So, from this booth event, no, dito na ngayon, nagkaroon ng referral si Doc. So, ang una niyang ni-refer, si Doc Josie and their 50s. So, eto, ang profile ni Doc is, friend niya, may-ari din ng clinic. So, ako kasi guys, makol akong tao. Kasi before, nung bago ako, ginagawa ko, tinetext ko, hindi sila sumasagot. So what I did, sayang yung load ko, hindi naman, di ba? Kasi like kayo, pag may nag-text ba sa inyo, hindi mo kilala, mag-reply ka. Di ba? Hindi rin. So ginagawa ko call. No? So paano ako nagko-call? Good morning, can you please speak with Doc Josie? Hi, Doc Josie. Doc, si Babe po sa Peru Life. Doc, ni-refer ka pala sa akin ni Doc Marcel. Kasi Doc, nagustuhan ni Doc Marcel yung investment namin. Sabi ni Doc Marcel, tawagan daw kita. O di ba para ko inutusan. Sabi ni Doc Marcel, tawagan daw kita, i-share ko sa'yo yung investment program namin. Baka daw magustuhan mo rin. Doc, visit ako sa clinic mo on Tuesday at 10 a.m. Nasa clinic ka ba, Doc? No. So right away, diretso set na meeting. So from that, nag-yes si Doc Josie. So bakit siya nag-yes? Kasi ni-name drop ko yung close friend niya na si Doc Marcel din. So 'di ba ako, stranger ako kay Doc Josie eh. Pero dahil nag-name drop ako ng friend niya, nagtiwala din siya, no? 'Yon. So tinawagan ko si Doc Josie tapos na-set ko siya na meeting. So, di ba si Doc Josie, yan. Ang nangyari, kailangan niya mag-medical. So, parang alam mo, sobrang dami kong balik dito sa kanya. Mga 3 months, 4 months bago namin natapos kasi nag-medical siya. Sobrang tagal nito, guys. Mga 5 months to bago na-approve. Ganon siya katagal. So, imagine mo, ilang beses ako pabalik-balik sa clinic niya. No, yan. So, sa may Malate, no? So, for the effort din tayo dito. So, dahil kailangan niya ng medical, syempre may sarili sila ng clinic, no? So, hindi na siya nagpa-medical sa iba, doon na sa clinic nila. So, binigay ko yung, di ba, may tayo, accreditation form. So, nung kinuha ko yung form, may kulang na perma. Sabi ko sa secretary niya, sabi ko, ate, kulang yung sign. Sino po ito? Papirmahan po natin. Sabi niya, ay naku ma'am, ako na po. So naalala ko, ang pipirma doon, doktor. Sinabi ko, hindi ate, okay lang, ako na. Ano po name ng doktor? Anong floor po? Sige, sabi niya, baba ka sa ganitong floor, ganyan-ganyan. So dala ko yung paper. Tapos, guys, tip number 1, kailangan may calling card ka sa wallet.
Hindi ka pwedeng mawala ng calling card. Yung calling card ko, nung naglabas ako ng calling card sa bag, nilagay ko sa bulsa. Tapos hawak ko yung attending physician statement na kailangan pirmahan. So pagpasok doon, ang tip, pag ang kausap ni doktor, kailangan very pleasant, nakasmile ka, happy ka, para mafe-feel nila na happy din sila. No, so important 'yan when you talk to a doctor. Kailangan happy ka, maaliwalas yung mukha mo, masarap kang kausap, no? Bakit? Yung kausap nila puro na may sakit eh. Tapos ikaw, yung dating mo para ka rin may sakit. Di ba? Tapos wala kang kabuhay-buhay, di mawawalan sila ng gana kausap ka. Kailangan you make them feel happy pag kausap mo sila, no? Para i-entertain ka talaga nila. So pagpasok doon, no? So pagpasok, talagang all smile. Hi Doc, good morning. Doc, regarding po pala dito, Doc, sa form, yung kay Doc Josie po, meron lang po kulang perma kasi po nag-a-apply po sila for insurance with investment with PruLife. Ito lang, Doc, nakalimutan lang permahan. Okay lang ba, Doc? Pasign ako. Tapos inabot ko na yung APS, no, perma na. Habang pumipirma si Doc, nilalabas ko na yung calling card ko. Sabi ko, Doc, baka Doc interested kayo, Doc, with investment. Kasi Doc, so guys, pag doktor, automatic, ito yung skill ko. So, nakuha ko to sa mga FAs din na mga medrep, no? Ito yung ginagawa nila, no? So, sinabi ko na, Doc, baka bala, Doc, interested ka, Doc, with investment? Kasi, Doc, marami akong client sa doktor, kahit wala pa akong client na doktor doon. No, ang client ko pala, doktor, isa pa lang, no? Isa pa lang naman. Kasi, Doc, marami akong client sa doktor. So what I do for them is I help them set up yung retirement fund nila. Kasi daw, Doc, pag nag-retire sila, wala pala, Doc, retirement pay. Ikaw ba, Doc, pag nag-retire ka dito sa clinic, Doc, may retirement pay ka? The answer is always no. So kahit nag-work yan sa hospital, wala yung retirement pay. No? Ganon yung mga doktor. So para silang financial advisor, professional, no, hindi sila required bigyan ng retirement pay. So sabi niya, wala eh. Doc, gusto mo, Doc, i-help kita, i-set up natin, Doc, yung retirement fund mo. Kasi, Doc, ganun yung kinuha sa akin nila, Doc Josie, yung boss niya, yung may-ari ng clinic. Ganun kasi, Doc, yung kinuha nila sa akin. Pwede ko ipakita sa iyo, Doc. Sabi niya, alam ko parang may insurance na ako eh. Kausapin mo na lang yung wife ko. Pag ano, kailangan, naka-ready ang ballpen, guys, saka ang papel. Sige, Doc, ano nung pangalan ng wife mo? Tsaka contact number. O, kinuha ko on the spot. So, di ba may ano ka, no? So, dapat nasa bulsa mo yung calling card. Dapat may pen and paper ka para on the spot, isusulat mo siya. Guys, kailangan mabilis ka ha, kasi pag doktor lagi namamadali. Sige, Doc, anong name, Doc, ng wife mo? So, nakuha ko yung pangalan, details, ganyan. Sige, Doc, tawagan ko na lang po para po mag-set ako ng meeting. No, it turned out yung wife niya is also a doctor. So, husband and wife sila na doktor. Yan. So, kaya ako nagkaroon ng, so, ano to, husband and wife na doktor and their 40s. Paano ko nakuha? Attending physician statement. So, kung may client kayo na medical, kailangan ng APS, ikaw na ang magtrabaho kasi magkakaroon ka ng airtime sa doktor. No, yung spiel na sinabi ko kanina, yun lang ang gawin mo. Yan. Tapos, so, syempre guys, hindi tayo titigil sa isang client lang, no? So, habang nakakakwentuhan ko si Doc Josie, etong mag-asawa in their 50s, nalaman ko, yung anak pala nilang doktor, doktor na, pumasa na. So, nakalagay dito, Doc Cutie. Cute kasi talaga. Cute talaga yung anak nila, no? Tapos, sinabi ko kay Doc Josie, sabi ko, Doc, alam mo, Doc, maganda yung son mo, Doc, na doktor. Maganda, Doc, ngayon pa lang, Doc, nagsisave na siya. Para, Doc, pag dumating siya, Doc, in his 50s, no, milyones na, Doc, yung pera niya. Maganda ngayon pa lang, Doc, nagsisave na siya. Kasi, diba, Doc, nag-earn na rin siya as a doctor. Tapos parang napaisip si Doc. O nga, no, refer mo sa akin, Doc. Tsaka, Doc, tuturuan ko siya ng financial management, budgeting. Yan. So, binigay niya sa akin
Guys, pag nanghingi ako ng referral, name and number ang hinihingi ko. Hindi ako nanghihingi ng Facebook. Name and number. Tapos from there, binigay ni Doc yung name and number na anak niya. Ganun din, tinawagan ko. No? Hi, can I please speak to Doc, nakalimutan ko na yung first name, ni Doc Juice. Hi, Doc Juice. This is Babe po from True Life. Doc, nirefer ka pala sa akin ng mama mo. O, diba? Makakano ba siya? Nanay yung nag-refer eh. Nirefer ka pala sa akin, Doc, ng mama mo, ni Doc Josie. Kasi kumuha sila sa akin yung investment, Doc, na may health coverage. And nagustuhan nila, sila ng papa mo kumuha sa akin. So sabi ni Doc Josie, i-share ko daw sa'yo para daw meron ka ring ipon. O, diba? Doc, visit kita, Doc. Saan ka, Doc, hospital? Puntahan kita. No? So ganun before. Even now, talagang pupuntahan mo kasi busy sila. So in short, na-meeting ko si Doc, tapos na one day close ko siya. Yan. So eto pag doctors, no? So next ko naman, okay. May question ba kayo sa doctors? Paano sila kausapin? Paano sila iset na meeting? Na wala naman. Clear naman siya. Okay. Next naman, eto, executive naman. No? So, eto, office mate ko siya. Nag-start ako kay Miss M in her 40s. So, office mate ko siya. Ginagawa ko before, office mate ko to sa bank. Ang ginagawa ko, imi-message ko, tapos nagyaya ako ng lunch, ng coffee, face-to-face talaga. No? So, yan. So, minessage ko lang siya sa Facebook, tapos nag-yes siya, nag-lunch kaming dalawa. And then, from her, so ang una niya kinuhanan yung husband niya. No, pero alam ko kasi may pera siya eh. So hindi ko siya tinantanan. Eventually, kumuha din siya ng own policy niya sa akin. So ang policy niya sa akin, dalawa. Ginagawa ko before, eto, kunyari, nasa BGC. Ang gagawin, kunyari, nakaset ako ng meeting sa BGC. Ang gagawin ko, di ba may referral Excel ka? Sa referral na Excel ko, nilalagay ko doon saan yung location ng prospect. So, kunyari, unang meeting ko na set, BGC. So, lahat na naka-Excel ko sa BGC, sila yung next kong tatawagan. Isiset ko na meeting para hindi ako lalabas ng BGC. Kung unang naset ko na meeting Manila, lahat ng prospects na nasa Manila, yun yung tatawagan ko. Or yung client ko na pag konti lang yung naset ko na meeting, mag-iikot ako sa kliyente ko na nasa Manila area. No, kasi meron ka makukuha. So before, may meeting ako sa BGC. So dahil alam ko, no, si Miss M, nandun yung office niya, niyaya ko siya mag-lunch. So ginagawa ko, di lunch kami. No, office mate kami. So kwentuhan, chika-chika. No, after na ng lunch, meron akong referral notebook. Yung referral notebook ko, kasing liit ng phone ko. Pag nilabas ko na yon, queue ko na yon, manghihingi na ako ng referral. So tapos na kami kumain, no, about to pay the bill. Sabi ko sa kanya, Miss Minda, sino sa mga friends mo na sa tingin mo, pag sila nagkasakit, mangungutang sila sa'yo? Tahimik siya, nag-isip siya, si ganito. Sabi ko, Miss Minda, gusto mo ba na instead na mangutang sa'yo, ako na lang mag-aabot ng cheque sa kanila? Abutan ko sila 1 milyon para hindi na sila mangutang sa'yo. Paano? Refer mo sa akin. Tapos inabot ko sa kanya yung notebook ko. Nag-refer siya ng 6 na pangalan. So, syempre, dahil vice president siya ng bangko, hindi yun mag-refer ng staff, guys. So, lahat ng na-refer niya, mga manager din, no? Yung iba VP. Yan. So, yun yung spiel ko. Natakot siya, nautangan siya. Sabi ko, ako na lang, mag-refer mo na lang sa akin. Ako na lang mag-aabot ng pera sa kanila. No? Para hindi na sila mangutang sa'yo. From her referral, no? So, si Miss C in her 40s. So again, anong ginagawa ko? Call. Call talaga ako, guys. No, tawag ulit. Hi, ganito, ni-refer ka sa akin ni ganyan, visit kita sa office mo. So mini-meet ko talaga sila face-to-face. Tapos, di ba 6 yung ni-refer ni Miss Minda? Nag-refer siya ng isa pa. So yung isa pa, na-close ko. Pareha sila na-close ko. Yan. So again, through referrals and through calls. Calls talaga.
Now, paano naman pag IT? Ang IT naman, syempre alam natin malaki sweldo. So, paano ko naman to, etong Miss P, sobrang tagal na lutuan nito, guys. So, kasi si Nolan, office mate niya yan, nagkukwento siya. So, kailangan, sharp ang memory nyo, tapos kailangan mamarites ka. Sinasabi niya. No, alam mo nakalimutan ko na yung pangalan ng client ko. Alam mo si Princess, favorite yan ng boss. Sobrang galing kasi kaya tuloy ang taas ng sahod. So, syempre, pag sinabi ni Nolan na mataas yung sahod, totoo talaga yun. So, tinandaan ko yung pangalan niya, Princess. Sabi ko, paano ko kaya makakausap tong Princess na to? Nasa radar ko na siya. Tapos ginagawa ko, pag may basketball sila, sasama ko sa basketball. Sama ako sa basketball, tapos nagdadala akong candy. Candy, whatever. Tapos ang gagawin ko, syempre doon ako sa side ni Nolan. No? Yung nalaman ko, yung husband ni Princess, katin ni Nolan. So husband-wife sila, same office sila. So, tapos sinitingnan ko na yung asawa. So, sige. So, kailangan makausap ko yung husband para makarating ako kay Princess. Kasi mas malaki Saudi Princess eh. So, bili akong candy. Tapos, habang naglalaro, namimigay ako ng candy. Ay, gusto mo? Yes. Siyempre, papakilala ko ni Nolan. Tapos after nun, mamimigay ako ng candy. O di, alam na nila yung mukha ko. 'Di ba? Alam na nila, girlfriend ako ni Nolan. No? Ganyan-ganyan. Sumasama ako. Until one time, si Nolan, sabi ko, uy, iset mo naman ako ng meeting kay Princess. Di ba kilala niyo na ako? Pinakilala mo na ako. So siguro si Nolan nahihiya, ganyan. Hindi niya ako siniset na meeting. Tapos, buti na lang, si Princess, siya mismo nag-aya ng dinner kay Nolan. Sabi sa akin ni Nolan, good news, niyaya ko ni Princess mag-dinner. Kailan sumama ko? Sumama ko sa dinner. So, sa dinner kami nagkwentuhan, tapos from there, doon ko sinabi na, uy, okay lang ba sa Pro-Life ako? Meron na ba kayong yung investment na merong health coverage, para may savings kayo, tapos pag nagkasakit kayo, may cash assistance, hindi nyo kukunin pambayad ng hospital sa savings nyo, share ko lang. No, tingnan nyo lang, baka maka-help din, especially building a family na kayo. Nag-yes sila. Tapos, nag-meeting kami sa office nila, and yun, na-close ko siya. Pero ito, parang nakadalawang balik ako nito before ko siya na-close. Yan. So, from office mate ni Nolan, dahil guys, malaking sahod nito, mga nasa 500,000 yan. 30s lang yan in her 30s. Siyempre, ganito ako magtrabaho. Pag malaki pera mo, pag high net ka, ang nakapalibot sa yung tao, high net din. So, eto, ang dami ko nang naibigay sa kanya para mag-refer. Binigyan ko ng payong, binigyan ko ng mug, binigyan ko ng notebook, hindi pa rin best nagre-refer. Sa pang-apat ko nabigay, pero constant ako nang hihingi ng referral, constant. Sa pang-apat ko nagbigay ng token, doon siya nag-refer sa akin. Ni-refer niya sa akin yung brother niya. No? So, ni-refer niya sa akin yung brother niya again, call ako, pakilala, ni-refer ka sa akin ni ganito, share ko yung program namin kasi nagustuhan nila, visit ako sa office mo or sa house. Pinapunta nila ako sa bahay. No, so sa bahay nila, alam niyo ba, hindi pa ako marunong sa Paranaque. Paano ko pupunta doon? Yung mga ganon, guys, may napupuntahan akong lugar, hindi ko alam kung saan yan. Hindi ko alam kung saan siya, basta mag-yes na lang ako, tapos tsaka ko na lang siya aralin. So nakarating akong Paranaque, hindi ko alam kung paano. No, tapos, ano kulay ng gate, yung mga gano'n, no? Na-experience ko yan. Yan. So, kailangan malakas lang yung loob mo. So, punta ako, syempre, di ba, the fact na pinapasok ako sa bahay nila, no, it means may trust agad. Bakit? Kasi ang nag-refer, sister-in-law niya. So, ganun ka-importante yung referral. No? Yung kahit stranger ka, pag na-refer ka, parang warm market ka na nila, parang friends ka na nila, automatic. Yan, so, ano naman to? Ito naman, nasa waiting room pala si Jess. Ito naman, accountant. So, guys, yung mga accountant na to, hindi to normal accountant ha. Mga sila, partner sila ng auditing firm.
So when you say partner ng auditing firm, parang sila yung may-ari ng kumpanya. Na ganun siya. So si Mr. C, no, nasa 30 siya, ni-refer lang siya sa akin. Alam niyo ba paano nangyari? Yung boss natin ni Josh, kasi medyo ka-close ko siya, no, office mate kami sa PS, lumipat ng PNB. Tapos pag doon, lagi ko chat, nakikipagkwentuhan, kasi VP yun eh. Tapos sabi niya, sige babe, punta ka sa akin. So punta ko, no, ganyan. And then, pag nandun kasi ako, lagi talaga ako syempre, hindi ka pupunta nang wala lang. Lagi ka may hidden agenda. So nakahingi ako ng referral kay Miss Maro. Yung nirefer niya sa akin, VP ng accounting ng PNB. Pero ang liit na kinuha, guys, 36K. Pinatos ko na. Pinatos ko na yung 36K kahit ayokong tanggapin kasi VP siya, diba? No, pinatos ko na. Ang maganda doon, nung nag-present ako sa kanya, naghatak siya ng isang officer. So, ka-meeting ko yung VP ng finance. Naghatak siya ng isang officer para makinig. Yung isang officer na yon, na-close ko din. Kinuha lang sa akin ng 36K pa. Siya na ngayon si Mr. C. No, ngayon, dati kinuha lang niya sa akin 36K pa kasi mababa sahod. Ngayon, partner na siya ng isang auditing firm. No? So, in short, referral din siya. Tapos, from him, ang dami kong nakuha sa kanya. No, kay Christian, no, siya yung lagi kong pinupuntahan. Pag nasa Makati ako, dumadaan talaga ako ng office niya. From Christian, may nirefer siya sa akin isa, si Warren. No? So, paano ko ginagawa? Ganon kasi ako, guys. Kung high net ka, kailangan manganak ka. Kailangan, ang goal ko, kailangan padamihin ko ikaw. Kasi high net ka eh. Market mo high net. Tao nakapalibot sa iyo high net. Kailangan, para kang minions, kailangan dumami ka. Yun lagi yung goal ko. So pag high net, paano mo sila inaalagaan? No? So ako, ang ginagawa ko, di ba if you notice, pag galing akong biyahe, pagbalik ko, no, in 1 week, twice ako lumalabas, iniikutan ko lahat ng clients ko na high net. So ang ginagawa ko, wala lang, punta lang doon, hi, makikipagkwentuhan lang ako, bigay ko yung pasalubong, uwi na ako. Ganun lang siya kasimple, unang punta eh. Pero pag pangalawang punta ko sa'yo, may agenda na ako doon. So, ginawa ko kay Christian, nalaman ko, mahilig siya sa ref magnet. No? So, every time may out of town ako, out of the country, lagi siyang may ref magnet. No? So, nagkita kami last week, no? 3 ref magnet yon. Davao, Taiwan, Switzerland. Tuwan-tuwa siya. Yan. So, ang ginagawa ko, di ba, punta ako doon. No? Makikipagkwentuhan ako sa kanya. Kwentuhan kami mga 10, 15 minutes. Kwentuhan lang. Family, travel, ganyan-ganyan. Tapos, pag medyo mahaba na yung kwentuhan, di patapos na kami. Pag patapos na kami ng chikahan, doon ko na pinapasok si Pru. Sabi ko, tatayo na ako niyan. Christian, sino pa pwede dito refer mo sa akin? Kasi ikaw dami mo na investment eh. Yung mga kasamahan mo dito na partner din. Sinasabi ko yung position title. Yung mga kasamahan mo dito na partner din, na kagaya mo, no, para tulungan natin sila mag-invest. Tapos tatayo ako. Pag tumayo ako, ano ibig sabihin nun? Tumayo ka rin. So pag tayo ko, tatayo din siya. Lalabas na kami ng room niya. Tapos lahat ng kwarto ng mga partner, papasukin namin, papakilala niya ako. No, ganun siya. Kaya lagi ko siyang pinupuntahan. Kasi nga, COI ko siya talaga. No? Tapos friends na rin talaga kami. Ganun ko siya ginagawa. Last time na punta ko sa kanya naman, FinSem naman ang ang punteriya ko noon. No? Sabi ko, oy, yung FinSem pala, hindi ako natuloy. May dala akong letter, kanino ko pwede ibigay. Hinatid niya ako sa secretary ng partner. Tapos in-endorse niya ako. Yon. So, tatawagan ko na lang, ifa-follow up ko yung schedule ng FinSem. No? So, ganun ako guys mag-alaga. Yan. So, nirefer niya sa akin si Warren. Tapos, yung wife niya, nirefer din niya sa akin. Yung wife niya, na maraming policy client ko, no? Nirefer din. Tapos, di ba, sabi ko sa inyo, referral talaga ako.
So from the wife ni Christian, nag-refer siya sa akin ng mga auditor niya. Auditing firm din, pero magkaiba. No, siguro mga 8 auditor ang ni-refer niya sa akin. So sa 8 auditor, ang na-close ko doon, no, si J on his 20s. Tapos si S on his, so sa 8 ni-refer niya, 2 doon ang na-close ko. No, ni-refer ng wife niya, 'di ba? Husband and wife. Yan. So, paano naman pinoposisyon si Pru sa ganitong profile? And sa tingin niyo, bakit importante na tama ang positioning? Ma'am si Jeanette, tingin mo, bakit importante na tama paano mo ipoposition si Pru sa kanila? Why do you think so? Kaya mo yan. Ano ba UM? Paano mo ipoposition yan? si Pru sa different profile? Ipoposition mo ba siya as client? Whatever? Sige, go ahead. Ano po? Pag ano UM, kapag mga high net, di talagang mataas talaga yung ibibigay mo na ano, na program o kaya product. Okay, so mataas. Sige, thank you. Ma'am si Eden, bakit importante na tama ang positioning mo? Kung paano mo ipoposition si PruLife sa kanila? Sa akin po dapat proper yung positioning kasi pag hindi tama, pag hindi nila nakita yung influence nun or yung benefit nun for them, definitely kahit marami silang pera, hindi nila kukunin yung program na ino-offer mo. So dapat malaman mo muna ano yung kailangan nila para at least tama yung program na mabigay mo din. Yun po sa akin. Ayun, tama. So guys, no, perfect score ka dyan, 100%. So, importante na tama yung positioning mo kay Pru. Kasi tama si Ma'am si Eden. Kahit kumikita yan ng 3 milyon sa isang buwan, pero kung mali, kung paano mo pinosisyon sa kanya si PruLife, hindi kukuha yan sa'yo. Bakit? Hindi ko siya kailangan. Bakit? Diba? Parang titingnan nila ito as an expenses. Pero kung tama, paano mo ipoposition si Pru, mag-yes sa'yo yan for a meeting. So, ano natin ha? Pakita ko yung mga profile. Tapos, I'll ask you kung sa tingin mo, paano pinosisyon si Pru. So, start tayo dito kay Doc Josie. Sige. Jess. Ito yung profile ni Doc Josie. Sa tingin mo, paano ipoposisyon si PruLife sa kanya kung ganito yung profile niya? Unmute ka muna. Sige, basahin mo muna yung profile tapos sabihin mo if ikaw, paano mo ipoposisyon. Medyo mahina. Sige, salita ka pa. Salita ka pa. Hello po, naririnig niyo po ba ako? Yes, ayan, malinaw. Magganon ka. Malinaw. Isisigaw ko na lang po. Ayan. Sige, sagaw mo. Kayo po. Bali, kay Doc Josie, 50s. Meron siyang spouse na doctor. Meron own medical clinic, many properties. Positioning, since po nasa 50s na siya and may sarili na siyang medical clinic and maraming properties, I think ano po ito, tawag po, sa legacy. Anong tawag? May yung may proper word, pero yung sa ano po, sa parang Kaya mo yun. ayun, estate. Estate planning po. Ayun, thank you Ma'am Eden. Ayan. Estate planning po para din ma-secure yung properties and yung business and to properly transfer it doon sa kanyang mga anak. Yan. Thank you, Okay. ma'am. Okay. So, salamat sa pala, friend. Okay. So, guys, familiar ba kayo sa estate tax?
familiar naman lahat, no? Hindi ko na kailangan i-explain. Yan. Sige, overview na lang. So, yung estate tax, ito yung pag tinawag ka ni Lord, magbabayad ka ng tax sa government. So, si estate tax, sige. Sige, yon. So, ito, paano ko siya ginawa kay Doc? No? Paano ko siya ginawa? So, ako kasi, pagdating ko, rapport building, di ba? Yan yung turo ko, rapport building. Pagdating doon sa clinic niya, hi Doc, ganyan, kwento-kwentuhan kami. I found out, sabi ko, Doc, saan kayo Doc nakatira? Sabi niya, may bahay kami sa Las Piñas, may kondo kami sa Mandaluyong, pero minsan pumupunta kami sa Rojas, yung malapit sa sa Boracay. Bakit Doc? Marami kasi kaming properties doon. So ting ting ting. Doon pa lang clear ang problema ni Doc is estate tax. Kaka-attend ko lang ng training na guys, part-time pa lang ako nito Kaka-attend ko lang ng Saturday branch meeting, estate tax lawyer ang So, paano ko sinabi sa kanya? Sabi ko, alam niyo ba, before the meeting, ang budget daw niya, 5K a month lang. So, sabi ko, alam mo, Doc, sakto, kaka-attend ko lang, Doc, ng training last week. Tinuro po sa amin, Doc, yung estate tax. Doc, syempre, Doc, kilala mo si Dolphy, di ba? Doc, alam mo ba, nung namatay si Dolphy, kasi ang mga assets ni Dolphy, Doc, mga mga properties, no? So, sa dami ng properties niya, ang kailangan niyang bayaran na estate tax sa 20 million. No? Napanood mo yun, Doc, sa news, yung pina-auction nila, yung mga properties ni Dolphy kasi walang 20 million yung mga anak niya pangbayad sa estate tax. So, pag ganun kasi, Doc, pag hindi mo siya binayaran within 1 year, may penalty ka na, may surcharge ka pa. So, para sa Doc Metro ng taxi, habang hindi mo siya binayaran sa loob ng 1 taon, tumataas yung tax mo. Tapos biglang sabi niya, kasi ganun yung nangyari. Yan nga yung problema namin ngayon Yung property ng nanay ko, hindi pa namin nababayaran yung estate tax. Boom! So, ibig sabihin, tama yung positioning, correlate siya. So, paano ko kinonect si Pru sa kanya? So, sabi ko, so kamusta na, Doc? I think, Doc, wala kasing tax amnesty ngayon, no? Paano yun, Doc? Napakompute nyo na, Doc? Ganyan. Oo, napakompute na namin, inayos na namin, paano namin babayaran kasi malaki Sabi ko, So, Doc, naisip ko lang, since ngayon, Doc, ang problem ninyo is how to pay off estate tax para sa properties ng parents nyo. Yung kayo ba, Doc? Kayo, Doc, ng husband mo, meron na ba kayo, Doc, policy na para may pambayad din, Doc, sa estate tax yung kids nyo para, Doc, if something were to happen, hindi sila mamomblema paano nila babayaran yung estate tax. Kasi if you don't pay it, chances are, baka kunin ng government yung property. So, yun naman, Doc, yung ayaw natin. Sabi niya, naku, wala pa. Doc, gusto mo, Doc? Estimate lang natin, Doc, magkano yung assets nyo, tapos i-estimate natin magkano yung estate tax. Alam niyo ba, guys, lahat ng details binigay niya, pera niya sa bangko, everything, worth ng kotse, lahat, no, assets nila. So, tinotal ko siya. Ganito siya, guys, this is how it works. Yung estate tax kasi before is 20%. Ngayon, ang bagong estate tax is 6% na lang. Pero, we tell our clients to prepare 10%. 10%, yung total assets nila, bahay, pera sa bangko, properties, negosyo, investments, everything. Pag tinawag ka ni Lord, ito total lahat ng assets mo, tapos 10% of the total asset, you need to pay, 6% lang pala, you need to pay BIR. Pero sa akin, pinaprepare ko yung 10%. Bakit? Babayad ka sa lawyer, babayad ka sa accountant, notarial, whatever. So, ang dami mo pa kasing fees na babayaran. So, 10% ang pinaparedy ko. So, yon. So, kinumpute namin, tapos, ang lumalabas sa kanila parang 22 million yung total assets nila. Sabi ko, Doc, syempre ngayon, Doc, ang worth niyan is 22 million. Pero, Doc, eventually, di ba, tataas yung value ng property mo, Doc, ng condo, ng bahay, ng properties nyo, tataas din ulit yung estate tax. Kung yung na-compute natin, Doc, yan lang yung worth niya ngayon. Pero if may mangyari sa atin 15 years from now,
yung actual value niya 15 years from now, tataas yun, di ba, Doc? So, tataas yung estate tax. So, ngayon, Doc, sa current lang to, Doc, ha? So, in the future, tataas pa to, Doc. No? So, yun. So, yun yung naging usapan namin. Tapos, 'di ba guys, kunyari ang estate tax is 22 million. No, 10% of that is how much? 2.2, no? Parang ganon, 2.2. No? So, paano yung kung sabay sila ng asawa niya na wala, half nun. Kunyari, ang estate niya is 50 million. Sabay silang nawala. 25 million itatax sa husband, 25 million itatax sa wife. Ganun siya kino-compute. No? Yan, half sa husband and wife. So, ang nangyari dito, yun. Yun yung positioning ko sa kanya, estate tax. Tapos nagkwento ako ng story ni Dolphy. Tapos may personal experience din kasi si Doc. Yan. So, ano yung ending nito? By the way, ito palang una, si Doc Marcel, ayaw talaga niya kumuha ng VUL. No? Pero siya ang nagsimula na client ko na doctor na na-meet ko sa booth event. PIA lang yung kinuha sa kanya. No? So, dito naman sa mag-asawa, no, sila Doc Josie, ito yung biggest case ko nun. No? Each kumuha ng 250,000 Elite 5. Tig-isa sila. No? 'Di ba remember, ang sabi niya sa akin, ang budget niya magkano? 60K lang. Pero dahil tama ang positioning ko, nag-compute kami magkano yung estate tax niya, based doon sa proposal na ginawa ko, 250,000 yung lumabas na premium, pumirma siya. No? So, ibig sabihin, may pera pag tama ang positioning natin. So, okay, ang next na question ko, how else can I expand yung network or market ko sa kanila? Both sa kanila, paano ko pa kaya mapapalago? 'Di ba? Sabi ko sa inyo, pag may high net ako, kailangan para kang minions. Kailangan nagmo-multiply ka. So based from their profile, ikaw Ja, sa tingin mo, paano ko pa mamumultiply silang dalawa? Looking at their profile. So, moms, basically, meron silang other properties sa, 'di ba? Sa probinsya. Yes. So, possibly, yung ibang mga kamag-anak nila may mga properties din na pwedeng mag-conduct ng referral. Plus, doon sa, may own medical clinic din sila, 'di ba? So, basically, may suppliers din sila for dun sa equipment nila na pwede ring matap, 'di ba? Kung hihingi rin tayo ng referrals. Tama po ba? Dun sa mga co-doctors din po nila dun sa clinic nila. Yun po. Ayun, Then, alam ko ma'am, meron din mga association ng mga doctors, di ba? Na pwede tayo mag-FinCEP din kung sakaling mabigyan sila ng referral din po. So, ayun po. Galing. Ang dami naisip ni Ja, no? So, ganun siya. Ganun siya, guys, paano kayo mag-isip. Actually, sa clinic nila Doc Josie, mag-FinCEM din ako sa kanila. Kausap ko na yung HR. Tapos, kasi ang clinic nila, sila yung nagme-medical ng mga seaman, yung cruise ship, yung mga cargo ship, bago sumampa ng barko, sila yon. So, may association sila ng mga clinic ng mga seaman. So, ang next na target ko is magsusponsor ako ng lunch or breakfast nila, ako magbabayad. Pero bigyan niyo ako ng 30 to 45 minutes, magpe-present ako sa kanila. Ang maganda doon, lahat ng nakaupo doon, lahat yun may-ari ng clinic. 'Di ba? So, tsaka yung yung backer ko, malakas, no? Ano pa? Actually, etong dalawa, yun sila Doc Josie, ito yung lagi ko silang pinupuntahan kasi tinatrabaho ko naman yung retirement fund ng employees nila. Yan, employee retirement fund kasi they have 30 employees. No? So, ganyan mag-expand ng market. So, ito siya guys, no? Ito yung ginawa. Alam mo, lahat ng client ko, may file kasi talaga ako, no? So, ito yung actual file ko, no? So, this was way back 2019.
So, nagko-compute ako ng, ito retirement fund nila, and ito yung actual na, nila assets, real estate, properties, other investments, yon. So, kaya lumabas dito, 22 million. So, meron na silang personal policy. No, sa Manulife, each tag 1.5. Kasi, normally, pag husband and wife, kung anong sa husband, ganun din sa wife. So guys, based dito, may insurance sila sa Manu na 1.5 million. Tapos may critical illness sila na 1 million. No? So, sabi ko, Doc, ang insurance mo, Doc, 1.5 million. Ang current insurance mo. Yung estate tax, Doc, na babayaran mo, Doc, 3 million. Dapat tag 3 million kayo, Doc, ng husband mo. Ang meron ka, Doc, 1.5. Di, Doc, kulang pa. Doon ko siya na-close sa kulang pa kasi nag-compute talaga kami. Yan. So, maganda din pag mga ganon, i-compute nyo estimate magkano. So, kahit na may 1.5 million silang insurance, na-close ko pa rin sila. No? So, ang positioning ko dito, estate tax and retirement fund. Yan. So, ito naman. Ito yung nakuha ko sa attending physician statement. Sige. I wanna ask, Ma'am Shishe, can you talk? Ito yung profile ng client. Can you read? Tapos, paano mo ipoposition si Prue? Ayan, Ma'am Shishe. Sige. Balikan natin si Ma'am Shishe. Si ano na lang. Si Josh. ST, 40s yung age, husband doctor, son in college, likes to travel. Positioning niyo po siguro dito, ma'am, is una is protection kasi meron po siyang anak. Then siguro po yung education funds po. Then kinuha niyo rin, ma'am, ng protection po yung sa kanyang husband, which is doctor din po. So, protection para sa kanila mag-asawa, saka sa anak nila. Yes po. Yung college fund po, education fund. College fund. Okay. Pangalawa po. Ano pa? May isa ka pang nakalimutan. Pag doktor, anong number 1 problem nila? Retirement. Yes. Retirement. Yan. So, ganun ko pinosession dito. Tapos, itong isa, madali lang yan. Sige, paano pag in their 20s, bata pa, rich, paano mo ipoposition si Prue? Bata pa, mayaman naman sila, di ba? Paano mo ipoposition si Prue? Siguro yung retirement fund din. Para hindi sila maghahabol on their retirement. Maaga pa lang na-set up na nila. Ano pa? Saka, extra money. Extra money for? For yung iba nilang gusto. Like, kung gusto nilang pag-ipunan yung magka-clinic sila in the future, o kaya gusto nilang ano ba yung yung pag nag-ano sila, parang organization sila na magtatayo sila ng hospital, yung mga ganun. Di ba kailangan ng money? Pag dapat naman sila masyadong money kasi ginastos ng magulang nila for them. Ayan. So actually, nagustuhan ko yung huling sinabi mo, Rach. Guys, ganito siya. Di ba sa hospital, may nakikita kayo sa hospital, may mga nagki-clinic na doktor. Para mag-clinic ka sa mga hospital, kailangan mong bumili ng shares. Hospital shares para makatayo ka ng clinic na doon. Ang hospital shares, depende siya. 500, 1 million, 2 million. So, syempre, pag sa hospital ka magki-clinic, marami kang kliyente. Diba? Patient na makukuha. Kasi ang mga tao sa hospital talaga pumupunta. Pero for you to do that, kailangan bumili ka ng shares. So normally, maganda yung sinabi ni Rachel, no? Isa din yan sa positioning mo sa mga doktor na bata, no? Para eventually, Doc, if gusto mong mag-clinic sa hospital,
'di ba? Kaya mong bumili ng hospital shares o magugulat siya, alam mo. 'Di ba? Kayang bumili ng hospital shares. So, isa din 'to, yung hospital shares na 'yan, isa 'yan sa pinag-iipunan ng mga doctors, no, ng mga bata. Para they have their own clinic, but for them to do that, they need to buy hospital shares. So, normally million siya. Yan, maganda range, no? Yan, o 'di ba? Ano pa, ang isa din sa pinosisyon ko sa kanya, savings niya, ipon niya, lalo na kasi pupunta siya ng Australia, dun siya magpa-practice. So sabi ko sa kanya, at least ngayon pa lang, nag-iipon ka na. Tapos ikukwento ko yung story ko, na 30 years old na ako nag-invest, so parang regret in life ko siya, I could have invested early on, ikaw kasi 20s ka pa lang. Imagine mo, tingnan mo dito, pagdating mo ng 50s, may milyones ka na. Tapos, syempre, pagpunta ka sa abroad, malaki yung income mo, no? At least, kung may policy ka na, no, alam mo kung saan napupunta yung perang pinaghirapan mo. So, ganun ko din siya, sinama ko siya sa positioning na habang bata ka pa, at least nakakapag-save ka na. Yung malayo ka sa pamilya mo, nakakapagod yung trabaho mo as a doctor, no, at least alam mo, may napupuntahan yung pera mo. Yan. So, ano yung result nito? No? So, yan. Si husband and wife na doktor na nakuha ko sa attending physician statement, na-close ko sila each 120K paa. Husband and wife. Yan. So, normally guys, kung ano yung offer mo sa wife, pareho yan lagi. No? Yan. Tapos si Doc Cute, ang na-close ko sa kanya, 60K paa. No? So, paano ko ginawa? No? Sige. Ito na siya. Ito yung actual proposal ko sa kanila. Yung sa husband and wife na doktor. Actually, ang pinagpilian nila doon, Elite 10 na 156,000, tsaka paa na 120K. So, kita nyo yung difference? No? Anong masasabi mo sa proposal na to, Ma'am Shishe? Anong masasabi mo? Kasi kita mo, yung paa 120, yan yung benefits na, yung Elite 10, 156, ano yung benefits niya? Anong masasabi mo? Ano yung goal ko dito? Ano yung hidden agenda dito? Okay, yung una sa ano pa lang, sa annual premium pa lang, mas malaki yung difference ng Elite 10 kesa doon sa 120K pa ano. But then yung mga ano niya, benefits, like sa death benefit, 2M agad ang difference. And then meron pang ano, yung mga hospital income rider na naka-include. And then pag sa fund naman, malaki yung total investment, no, na ang difference din. Yung sa fund, pag nag 65 years old, mas mataas yung Elite 10, pero hindi ganoon kalaki yung niya, difference niya. Yun yung ano ko. Parang mas mas pinakita mo na mas worth it yung pera nila if kuha sila nung paa na 120K. More value sa sa investment. Okay, so yun yung basa ni Ma'am Shishe. No, actually, tama. Ganun yung style ko, guys. Before, no, paa siya ka-elite, pero ang gagawin ko, pangit ang benefits ng elite. Tingnan mo, 3M lang siya. Ang paa, 5M. Tapos wala siyang daily hospital income. Kahit pwede ko naman lagyan, di ko siya nilalagyan. Kasi kailangan ipalabas ko na pangit ang benefits niya. No? So, dito, diniscuss ko sa... Tsaka, eto, husband and wife, wala pa silang policy. So, nung diniscuss ko to, tanda ko sa coffee shop sa Makati, ang tanong nila sa akin. Sabi niya, parehong maganda, no? Maganda yung benefits, maganda yung investment. Hindi silang dalawa makapag-decide. Hindi silang dalawa makapag-decide. Kasi ako, ang ginagawa ko, guys, pag ganito, i-discuss ko yung taas, i-discuss ko yung baba, tapos, I let you decide kung ano gusto niya. Wala ako yung ganito, ganyan, wala. I let you decide para ramdam nila na they have free will to decide on their own. So, ano yung benefits pag paa kinuha mo? Ano benefits pag elite kinuha mo?
explain ko maayos, sasabihin ko, so Doc, anong preferred mo, Doc, sa dalawa? Tapos sa tahimik ako. Kasi hindi sila mag-decide, ang response nila, ikaw babe, anong marirecommend mo? Yan yung mga gusto kong tanungan. So eto, tinalong nila ako kasi nakita naman nila both maganda eh. No, ang sabi ko sa kanila, sabi ko, Doc, no, as your financial advisor, o 'di ba? Kinlaim ka na. No? First meeting namin Doc, as your financial advisor and as parents, since meron tayong anak, ako, I would go with yung continuous investment na 5 million. Kasi Doc, for only 333 pesos, kuha mo na agad Doc yung 5M. Whereas Doc, yung baba, that's only 3 million. Kasi Doc, sure ako Doc, di ba ngayon Doc, may isa kang anak. Pag nagkaanak kayo ulit Doc, sasabihin mo sa akin, kunyari Doc, kinuha mo yung 10-year investment, 3M. May anak kayo ngayon. Pag nagkaanak ka ulit, Doc, pupusta ako, Doc. Sasabihin mo sa akin, babe, ang baba pala ng 3M, taasan natin. Pwede naman, Doc. Kaso, dalawa ang problema natin. Number 1, kung may sakit ka na, Doc, baka hindi ka na kita pwede ma-insure. Number 2, mas mahal na yung premium. Kasi nagkaedad na tayo eh. Why not, Doc, kunin mo na yung 5M? At least on the spot, kuha mo na yung 5M. Yes, Doc, maganda yung Elite 10 sa investment. Pero kasi, Doc, sa investment kasi, Doc, you can invest anytime. Kahit may cancer ka, Doc, pwede ka mag-invest. Pero, Doc, kung gusto mong taasan yung insurance mo from 3M to 5M, pag may tama na yung health condition mo, baka hindi na siya pwedeng taasan, Doc. So, kung ako, Doc, i-lock in na natin yung 5 million. Sa investment, Doc, pwede kang mag-top up, pwede kang kumuha ng panibagong policy. Mas madaling gawin yun. Tapos tumahimik ako. Siyempre, i-absorb nila yun, di ba? Yan. So, Doc, anong preferred mo, Doc? O, di pa yung pinili nila. So, ganun ko siya ginagawa. I-explain kong mabuti yung taas, i-explain kong mabuti yung baba, and then ibabalik ko yung tanong, Doc, anong preferred nyo? Yan. Pag tinanong nila ako, tsaka ko sasabihin kung ano yung mas beneficial for them. But if not, I let them decide. Kasi kunin niya yung 120K or 156K, panalo pa rin ako, di ba? So, ganun ko siya ginagawa. Yan. So, eto naman, executive. Sige, Levy, can you read? Tapos, paano mo ipoposition si Prue? Sige, unmute ka muna. Yan. Yun po. Ay. Miss C, 40, nasa 40s, mother, 2 kids, bank manager, husband, banker, with policy already. Ano po UM? Position ko po siya. Ano po? May policy na po si referral po. Si referral po to ni Miss M. Si Miss C, meron na siyang policy po. Si husband po, wala pa po siya sigurong policy. So, ano po muna ako for protection din po ni husband kasi pareho po silang May policy si husband. Meron husband banker with policy already pala. Husband okay and po, may policy na sila both. Bali ang position ko na po is EDOC funding na po. Para po dun sa mga anak po niya. Tapos if ever po, hindi niya kinagat funding. Yun yung una kong sinabi. Okay hindi po. niya ako pinansin. Hindi siya nag-yes. Kung hindi niya po siguro kakagatin yun, siguro po i-check po yung policy po niya, then policies po nilang dalawa, then check ko po kung magiging sufficient po yung sum assured po nila if ever may biglaang mangyari po sa kanilang dalawa. Okay. Yun po. Tapos siguro Hindi po po. Kunyari, yun ang sinabi mo. Hindi siya kumagat. Ano pang pwede mong iposisyon? Kasi guys, ganun siya ha. Pag nagpo-position ka, how you position Prue, dun sila magde-decide if mag-yes sa'yo sa meeting o wala.
So, yun yung ginawa ko. Number 1, tinanong ko si husband, may policy na. Yung kids, hindi siya nag-yes sa meeting sa akin nung college funding ang sinabi ko. So, hanap ako ulit, ibang positioning. So, yung positioning mo naman, i-check yung current policy, parang policy review. Ano pa? Pag Okay. hindi sa policy Si, review, ano siguro pa? po UM ano po, i-ask ko po yung ano, siguro po, syempre po hindi po agad sila papayag mag-policy review ano po. Kasi medyo matrabaho. Siguro naisip ko po, na-share po sa akin to ni Sherwin po last week na ano po, i-ask ko po yung total expenses po nila for a month, lahat po. Then, kung may policy na po silang dalawang mag-asawa, ask ko din po, for sure alam naman po nila yung sum assured po nila. Tapos computing po namin yung total expenses po nilang dalawa, i-divide po namin doon sa total na sum assured po nila. Malalaman po kung ilang years po masosustain yung expenses po nila. Tapos kung if ever mawala po ba sila, sasabihin ko po sa kanila na halimbawa kung ang computation is pang 5 years lang, 5 years lang yung Lahat yan, total na expense. okay naman yan, Levy, pero lahat yan, i-explain mo sa chat. Okay. Oo nga po, no. Kasi Paano po setting of kaya? para mag-yes siya sa'yo. Anong simplest way? Anong simplest way? You mentioned about letter I. Investment. Investment po. Yan, no? So, kasi pag ito ang tip, guys. Pag banker, alam nila yung interest rate. No? So, ang sinabi ko sa kanya, hindi nga siya kumagat doon sa mga ibang option na sinabi ni Levy, no? Hindi siya kumagat kasi hindi siya nag-guess. Nung sinabi ko na, Ma'am Shi, magkano ba ang interest rate ngayon sa bank? O, alam na alam nila yon. Sabi niya, ay nako babe, ang baba, ganyan-ganyan. Gusto mo ba? Mag-invest ka na lang. Kasi di ba pag nag-invest ka, pwede kumita yung pera mo 3 to 15%, no? Depende sa stock market. Pero definitely, mas malaki yung kikitain ng pera mo kaysa nasa bank account mo lang. Pakita ko sa'yo. Kasi, tas nag-name drop na ako. Di ba, ni-refer ka sa akin ni Miss Minda? Si Miss Minda kasi gustong-gusto niya yung investment ni True Life. Kaya 2 policies niya sa akin. Ganoon ko na, pakitaan kita investment. Nag-yes siya sa investment. No? Again, tama yung yung ganon. Puposisyon mo, ito muna. Pag hindi kumagat, hanap ka. Paano mo pa ipoposisyon si True Life? Yung iba, ang positioning nila, critical illness benefit. Yun lang. Yung iba naman, disability benefit. Kasi di ba, Besh, lagi ka nasa labas. So, mas prone ka sa accident. Pwedeng per benefit siya. Yan. So, thank you. No? So, ito naman, ito na yung COI ko. No? Si Miss Minda, sige, Sherwin, can you read? Tapos paano mo ipoposisyon si Prue? Guys, pwede kayo kumain na habang nag-uusap tayo. G lang yan. Miss M, 40s, bank vice president, mother ng 4 kids with policy. Husband is small business. Ayan, yung children niya na may 4 policies na. Tapos bank vice president siya. Kalokang hirap na to. Husband, small business. May policy na siya. Siya mismo may own policy na siya. Yung with policy, yung siya mismo. Siya yan mismo. Siya mismo. Oo. Adi yung 4 kids, Meron na rin. Meron na rin yung kids. Nakuhanan niya na rin. Kalok. Wag na, tapusin na natin. Wait lang. Oo. Paano mo gagawin? Tapos bangko pa. Ano na lang, UM, investment pa rin. Oy, meron ka pa hindi natatanong. UM, husband niya is small business. Yung husband, ang may business so yung husband, protection ng business. Yung ipoposition ko sa kanila. Okay. Paano mo sasabihin sa kanya?
Teka lang, pinagpawisan ako sa Oy, guys, importante to yung positioning ha. Kasi dito siya magde-decide kung mag-iya siya sa'yo o hindi sa meeting. So kahit ang galing mo sa client meeting, pero kung hindi mo mapapaya si client, hindi mo siya mami-meeting, hindi mo magagamit yung galing mo sa presentation. So paano? Husband, tama ka na kay husband. Paano mo sasabihin? yung husband niya for protection ng business. Syempre, di ba kasi kahit papaano, yung husband pa rin, yung pinaka ng family. Tapos, ayun, siguro si husband kasi kahit papaano yung inaasahan ng family niya. So, syempre, kung sasabihin ko kay husband ay, pag nagkasakit siya, ayun, protection na rin, no, ng business. So, hindi natin gagalawin yung business o hindi natin kukuhain yung business mo. Yung kinikita mo sa business para lang ipampagamot mo. So, ang tendency kasi if something happens to you, alam naman natin na hindi yun enough o hindi mo yun naman magagamit yung policy na meron yung family mo. So, personal kasi pa din talaga dapat. So, mas maganda na hindi natin magagamit yung pera mo or hindi natin gagalawin yung negosyo mo. Kasi meron kang sariling protection. So, tuloy pa rin no, yung negosyo mo habang kumikita yung negosyo mo habang meron ka pa pagkukuwaan for your own protection. Ganon. So, tendency, pwede mo pang ipamana sa magiging anak mo yung business mo, hindi siya mawawala. Feeling ko ganun yung Charot. Ayun, tama siya, tama siya. If ang kausap mo si husband, kasi eto, ang kausap ko si wife. No? So, ako, ang pinosisyon ko dito, nalaman ko, nung nag-lunch kami, siya yung binivisit ko sa office, na siya may policy, si husband wala. Actually, ang pinakasimple na sinabi ko, so maganda yan, Miss Minda, kasi ikaw covered ka na. Si husband pala hindi covered, no? So, alam mo, Miss Minda, third party ang ginawa ko. Sabi ko, alam mo, Miss Minda, ideally, sa husband and wife, dapat parehong meron. Kasi, hindi natin alam kung sino yung magkakasakit. Like right now, ikaw fully covered ka. May insurance ka, may investment ka, may critical illness ka. What if si husband ang nagkasakit at ang hospital bill nyo inabot ng 2 million? So tama ba, Miss Minda? Lahat ng ipon mo, pati investment mo, i-withdraw mo lahat yan pambayad ng bangko. I-withdraw mo lahat yan pambayad sa hospital, tama? Doon siya natahimik. Doon ko kuha na yung ipon niya, yung investment niya, i-withdraw niya, ipambabayad niya sa hospital dahil nagkasakit yung asawa niya. All because walang coverage yung asawa niya. After ko sinabi yon, sige babe, gawan mo ko. Binigay niya yung full name, birth date na asawa niya. Yan. So, minsan guys, siya, parang, pero kung isipin mo, no, practical reason, di ba? Minsan, we have to be practical Na, nga, no, pag nagkasakit pala, magagamit yung pera ko. Pero kung paano sinabi ni Sherwin, ganun mo ipoposisyon pag ang kausap mo businessman. No, ganun mo siya ipoposisyon, tama 'yon. Ito kasi in this case, ang kausap ko si wife para kay husband niya. Yan. So, okay. So ano yung naging result nito? So si bank manager, again, 'di ba, ang goal niya is investment talaga. Kasi may personal policy na siya. So pag may personal policy na guys, normally elite na yung ino-offer ko kasi ang habol niya investment, 'di ba? So yun, elite 15, no? 100K. Tapos eto matindi. 'Di ba si wife, kinuhanan niya si husband niya ng 120K pa, 'di ba? Nung time na yon, lagi akong nasa BGC. Pag nasa BGC, lagi ko niyayaya mag-lunch si Miss Minda. Tapos naisip ko lang, nalaman ko na promote siya. Bentahan ko nga ulit to. Naisip ko lang, nalaman ko online na Facebook na promotion. Naisip ko, na-promote to, mas yung sahod, bentahan ko nga ulit to. Nabentahan ko siya ulit. Yan. So, i-share ko sa inyo paano ko siya nabentahan. Guys, na-notice nyo, lahat ng nabibentahan ko may mga personal policy na. Ang policy nila sa akin, second, third, or fourth policy na. No? So, ano ibig sabihin nito? Pag may policy na yung tao, they are the easiest person to sell to. Bakit? Believer na yan.
Hindi mo na kailangan i-convince yan. Makakatulong sa'yo. Hindi mo na kailangan gawin yon. Believer na yan eh. Kailangan lang tama kung paano mo ipoposisyon si pro-life. Kukuha at kukuha yan. No? So, eto, ganito ko ginawa yung kay Miss Minda. No, yung VP, 'di ba may personal policy na siya? So nag-compute kami for her retirement fund. Habang nagla-lunch kami, kunyari lunch pero may dala akong one-pager. Normally, pag may own policy na, ang second na ina-address ko is retirement fund. So habang nagla-lunch kami, kaya guys, kailangan alam nyo paano mag-compute ng retirement fund. Nagko-compute kami magkano yung retirement fund niya na kailangan by the time she retires. So doon ko siya na-hook na kulang pa yung current retirement fund niya. Tapos, after namin mag-compute, gulat siya, may dala akong one-pager. No, pinaghandaan ko siya. So ito yung one-pager na pinakita ko sa kanya. No, either continuous or 10-year investment. Again, 'di ba? Sabi ko sa inyo, ang strategy ko, i-discuss ko yung taas, i-discuss ko yung baba. I let you decide. So based dito, no? Ang pinili niya is ang favorite nating lahat. PAA. Kasi ang PAA 3M mo, tingnan mo yung Elite 10, 1.1 million. Barya. Diba? All else is the same. Disability, parehong 1M. Critical illness, parehong 1M. DHI, parehong 2,000. Saan siya lugi? Sa life insurance. So, siya yung nagsabi na, babe, parang mas gusto ko tong nasa taas. Kasi 3 million agad eh. Malaking tulong yan sa 4 kong anak. O, di pa yung pinili niya. 'Di ba? No? So ganun siya. Kaya pag gumagawa kayo ng policy, ng proposal, wag lang kayo bastang gagawa. Iisipin yung mabuti, yung profile ng client, ano yung goal niya, tapos ano yung gusto mo kuhanin niya. Yung gusto mo kuhanin niya, gandahan mo lahat ng benefits, tapos yung sa baba, pangitan mo para yung piliin niya yung nasa taas, no? If you notice, 2 proposal lang ako lagi. Bihira ako mag-3 kasi pag 3 proposal, malilito na yan. Naghang ka po, naghang ka po. Saglit. Ay, naghang? Ano ba yan? Opo. Eto, okay na. Okay na po, okay na po. Better, ayan. Okay, so going back, if you notice, ang proposal na ginagawa ko, 2 lang lagi. Kasi pag 3, nahirapan sila mag-decide, no? Tapos, ang gawin nyo, yung gusto nyo kuhanin niya, gandahan mo yung benefits. Yung ayaw mo kuhanin niya, pangitan mo. No? Kasi at the end of the day, lalo na pagkausap mo parent, gugustuhin niya mataas yung insurance coverage. Yan. So, di ba? No, mas pinili niya si PAA. So, ito naman, IT manager. Ito yung office mate ni Nolan. So, sige, Kay. Pakibasa, paano mo ipoposition si Pro? Yeah, Miss P, 30s, IT manager, husband, IT manager, child, 4 years old. Pareho sila, walang policy. Ano po? More on protection. Kasi may anak na rin po sila. So, So, paano mo sasabihin in such a way na mag-yes sa'yo for a meeting? Paano mo sasabihin? Paano mo i-deliver? so, Mr. Client, dahil nabanggit yung wala pa tayong any policy or any protection. So, okay lang ba i-discuss ko sa inyo yung programs ni Pro para when time comes na may mangyari like sickness, accident, disability, or death, covered tayo para may iwas sa family natin. Yan. Pwede naman yan. Pwede naman yan. Kaso parang wala siyang kurot. Wala siyang kurot sa puso. Ano? So, paano niyo siya sasabihin na merong kurot sa puso at manghihinayang sila?
Pag IT manager kasi, pag IT manager kasi, Kasi ang kausap mo dito, Mami. Mami yung kausap mo, Kay. Paano mo sasabihin? kayo eh. Sabi na ako kami marketing. Ayan. Ano, IT manager. So, pareho naman kayong working husband, malaki yung natin. Pero, hindi tayo protection or any policy. Baliwala din yung mga investments natin or yung income natin. At nangyari kasi nauubos lahat ng ipon natin. Kawawa din yung anak iiwan when get kasi wala nakaprepare na educational fund or wala sila maiiwan sa kanila na insurance na. Ayun. Okay? Pwede na. Okay, sige. So guys, no, minsan, kung paano natin i-position si Pro tama, pero yung delivery, yung words natin matters. No? Kasi again, dun sila magbe-base kung mag-yes or no sila. So eto, paano ko sinabi sa kanila nung nagdi-dinner kami na nag-yes sila for a meeting. So, usap-usap kami, ganyan. No? Sabi ko na, ngayon kasi, di ba, tama, ang lakas yung kumita, IT kayo eh. Mali nga yung course ko, HR ako, walang pera sa HR. Dapat pala nag-IT ako eh, tapos tawawa ako. Yan. So, alam nyo, maganda ngayon na healthy kayo, malakas kayo kumita, maganda ngayon pa lang, nag-iipon na kayo. Bakit? Ikaw ba? Tinanong ko si wife, anong age ka mag-retire? Sabi niya, ay naku, gusto ko 10 years mag-retire na ako. Tapos sinanong ko si husband. Sabi niya, gusto ko nga 5 years pa lang mag-retire na ako eh. Tapos sabi ng wife, ano ka? Yung anak natin, matagal pa mag-college yun, hindi ka pa pwede mag-retire. No? So parang nag-joke na silang dalawa. Sabi ko, yan, kagaya niyan. If you want to retire early, pwede naman. Pero dapat may investment ka. So maganda, ngayon pa lang, bata pa kayo, malakas pa kayo, mag-invest na kayo para if you want to retire early, kaya. Pangalawa, syempre si baby gusto niyo paaralin sa mahal na school, 'di ba? Ikaw ba saang school ka nag-aral? Ikaw saang school ka nag-aral? O 'di ba mahal ang tuition doon? Si baby ba saan niyo gustong paaralin? Parang personalized ko siyang ginagawa. Tapos ano siya, yung dinadaan ko sa kwento, magtatanong ako, sasagot sila, no, ganyan. So ikaw ba si baby saan niyo gustong paaralin? Kasi pareho kayo nag-aral kayo sa Lasal eh. 'Di ba? Mura tuition dun, 'di ba? O si baby, saan? Ganyan. No, pag gano'n, mahal yung tuition fee. So tiningnan ko yung table, magkano yung tuition fee, sabi nila ang mahal pala, no? Oo. Kaya maganda ngayon pa lang, start yun na pag-ipunan yung retirement nyo, tsaka college funding ni baby. Pakita ko sa inyo para magka-idea lang kayo. Nag-yes sila for a meeting with me. So parang yung style ko, practical siya. I take into consideration yung current na situation nila, tapos pinapakita ko yung future sa kanila. Yun. So doon, nag-yes sila for a meeting. Tapos, yan. So ano yung naging end result nito? Pwede mong basahin, Kay, magkano kinuha? Si Yuna na lang. Ayan, so si wife ko, 467,000 na elite 7. Si husband, 156K elite 10. Kaya 240K elite 5. Diba? That's almost 4, 5, 6, 7. No? Almost 1M. Na? So, ganyan guys pag ano. So, paano ko na-close ng ganyan? Kasi, malaki yung in-offer ko. Huwag natin i-discuss yung isa. Malaki kasi yung in-offer ko. Nagko-compute din, before, nagko-compute ako magkano dapat yung life insurance coverage nyo. Kino-compute ko siya. Kaya importante, marunong tayo mag-compute. No? Magkano dapat yung insurance coverage nyo. So, doon kami nanggaling. No? So, based sa computation namin, ganito yung insurance, kaya we came up with 10 million insurance.
No? So, lahat ng benefits niya mataas. Tapos, paano ko siya diniscuss? Tingnan mo. Ang total na inipon mo kay... Eto guys, this is how I discuss Elite 5. Kaya sobrang dali ibenta ng Elite 5. Ganito ko siya dinediscuss. Ma'am Shi, eto lang 5 years ka lang mag-iipon. Ang total na inipon mo for 5 years is only, para isipin nila maliit lang, only 2.3 million. Yan yung inipon mo. Pero ang insurance mo 10M. Magkano kinita ng pera mo? 10 million less 2.3, kinakalculator ko siya. O tingnan mo, dito pa lang, kumita ka na almost 8 million. 'Di ba? Panalo ka na. Tapos, may mga benefits ka pa. Tapos, on the 10th year, ang laman na investment portion mo, nasa 4.8 million. Inipon mo lang 2.3 million. O magkano kinita ng pera mo? 'Di ba? Nasa 2M. Tapos, let's say, hindi mo to withdraw. Kasi gusto mo, pag nag-retire ka, marami kang pera. At the age of 60, ang laman ng investment mo, nasa 22 million. Inipon mo lang 2M mo. Edi kumita ka 20M. Di ba? Saan ka makakahanap ng ganong klaseng investment? Kikita yung pera mo ng 20 million. Di ba? Tapos 5 years ka lang mag-iipon. No? So ako, ganun ko dinag-discuss yung Elite 5 na parang on the 5th year, balik bayad ka na. 5 years ka lang mag-iipon. No? Ito lang yung hinulog mo, ito laman na insurance mo, kumita ka ng 8 milyon. Yan. Kaya madali siya ibenta. So, sige, eto, bibilisan na lang natin siya. Partner ng auditing firm. Sige, eto maganda din to eh. Sige. Ayan, sorry. Sige, eto, maganda to. Ma'am Shishe. Ay, sino pa ba hindi ko natawag? Jeanette! Ma'am si Jeanette. Ma'am si kaya mo? Basahin mo, tapos paano siya pinosesyon? Referral client, Mr. C, partner auditing firm, no policy. Wife, partner auditing firm, many policies. Child 4 years old. Ang kausap ko dito, si husband. Yung partner Yung ng wala auditing pong policy. firm, yung walang policy. Paano mo siya ipoposisyon? Yung protection po muna UM. Ano mo sasabihin sa kanya? Tama, protection. Paano mo sasabihin sa kanya? Para ako naluluktan. Practice to, guys! Ha? Practice to. Hindi ko eh. Na, di ba? Kaya mo yan. Ano po, para sa protection UM, para kapag may nangyari in case na magkaroon ng life uncertainties, ready yung family, ready siya in case magkasakit, magkaroon ng benefit para sa critical illness, and in case sa disability, meron din siyang benefit. Meron siyang pwedeng magamit. Okay, paano mo siya gawing very simple lang? Gawin mo lang siyang simple. Simple na practical. Simple na practical. Kasi minsan, yung positioning natin, para siyang by the book. Yung gano'n, kaya siguro wala siya masyadong yung simple lang na practical. Ano UM? Ikaw na UM. Nahihilo kasi ako UM, kaya hindi ako makapag-isip ng ayos. Oh, buntis ka ba? Hindi, ano po to UM kahapon pa. Parang naatake ng vertigo. Ay, ano ba yan? Rest. Okay, sige, thank you, Ma'am si Jeanette. So actually, eto guys, pag mga ganito, pag mga malalakas kumita, tapos may anak, kung paano ko sinabi yung IT kanina, ganun ko lang siya sasabihin. Ngayon kasi, taas ng posisyon mo, malakas ka kumita, di ba?
bakit hindi ka mag-ipon? Para by that time, anong age mo ba gusto mag-retire? Ganun lang siya. Kung paano ko sinabi kanina sa IT manager, ganun ko lang sinabi sa partner na to. Ayan, simple lang siya. No? Tapos tatanungin ko kailan siya magre-retire, tapos on the spot magko-compute kami ng retirement niya. Pag na-compute namin yung retirement niya, ipapasok ko yung anak niya sa kwentuhan. Yan. No? So, eto siya. So, etong si partner ng auditing firm. Sige, Ma'am si Jeanette, mabasa mo magkano yung kinuha niya. Partner ng auditing firm, eto. Husband, 225K pa and elite 5, 200. Wow. Wife, 110K, elite 10. Child, 150K. Elite 15, tsaka 36K pa. Thank you. Budol ba, guys? No? So, kita nyo, I sell multiple cases to one client. So, si Christian alone, dalawa yung kinuha niyang policy. Yan. Si wife, sige, i-ano natin, i-run through natin paano ko siya ginawa. No? So, eto number 1 kay Christian. No? Ito yung binibilhan ko ng ref magnet. So, siya, again, kita mo ulit yung difference. Sige. Josh, anong masasabi mo sa proposal na ginawa ko? Ano sa tingin mo yung reason behind? Mas ano po, parang mas pinapabor niyo po yung PAA kaysa doon sa Elite 10. Kasi doon sa PAA, may 2 million po na difference doon pa lang po sa sum assured. Tapos 1 million difference sa TPD. May surgical expense rin po sa hospital income. Tapos parang mas malaki rin po yung critical illness ng 1M. Pero doon sa Elite 10, ma'am, parang naglagay kayo na pwede sila makaklaim ng 3 times doon sa when it comes po doon sa critical illness. So, ayun po. Pareho lang ng premiums naman. Pero mas malaki lang po yung mas malaki ng konti yung sa PAA. Mas tawag dito. Yun po, ma'am. Ayan, thank Pero you. same premiums naman. Opo. Thank you. So, kita niyo yung style. Kasi alam ko, afford niya yung 150,000. So, ginawa ko, parehong premium na 150,000, magkaiba siya ng benefits. So, paano ko pinosisyon sa kanya to? Sinabi ko sa kanya na, guys, pag first policy, PAA talaga dapat i-offer natin. Kaya to may Elite 10 kasi gusto niyang makita yung limited pay. Pero kung hindi siya nagsabi ng limited pay, PAA lang ipapakita ko sa kanya kasi wala pa siyang personal policy. So dito, sabi ko sa kanya, again, same doon sa doktor na client ko, yun, di ba continuous din yun, tsaka Elite 10. Kasi parang more of tinitingnan niya yung investment eh. Sabi ko, okay naman yan yung investment. Di ba may isa kang anak ngayon? Pupusta ako sa'yo. Yun ang lagi ko linya. May isang anak ka, diba? Pupusta ako. Pag anak mo naging 2, tataasan mo yung insurance mo. Pag pinataasan natin, pwede naman. Kaso, kung may sakit ka na, baka hindi na natin pwedeng taasan. Pangalawa, mas mahal na yung premium. Ba't di mo kunin na lang yung 6 million? At least, nakalock in. Yun yung term ko lagi sinasabi. Nakalock in ka na sa 10 million. Tsaka yung wife mo, ang laki na insurance niya. Mas mataas pa yung insurance niya sa'yo. Kailangan mas mataas ka. Kasi di ba ikaw yung padre de pamilya. Nirefer kasi din niya sa akin yung wife niya. So alam ko yung insurance coverage ng wife niya. So nung sinabi ko yun na mas mataas yung coverage ng wife niya, na-challenge siya. Sabi ko, dapat mas malaki yung coverage mo kasi ikaw yung padre de pamilya. Ganyan. No? So ano yung ending, guys? Di ba 150,000 to? Na-close ko siya ng 224,000 pa. Offer ko lang 150,000, diba? Yung insurance, ginawa niyang 10 million. Na-challenge siya dun sa sinabi ko. O, diba? Yan. So, this is 2019. Alam ko kasi, yung 124,000, maliit lang to. Alam ko, kaya pa niya kumuha ng isang policy. So, anong ginawa ko? Again, diba?
pag may first policy, ang second policy, ang bukang bibig natin dapat retirement fund. So, nakuha ko siya sa retirement fund kasi gusto niya, pagdating niya ng 55 years old, may 24 million siya. So, what I did, yung policy niya, ginawan ko ng summary. Sabi ko, sa current policy mo na at the age of 60, ang laman nun, 5 million lang. So, ibig sabihin, may kulang ka pang 15 million kasi gusto mo 20 years old. At 55, may 20M ka. Ang paa mo, 5M lang. May 15 million ka pang nawawala. Yan. So, ginawan ko siya ng proposal. So, ito yung proposal. Yung unang proposal, mahihit niya yung 15 million. Yan yung 942,000 annual. Tapos, ginawan ko siya ng 240,000. Tapos, 162. Para dito siya pipili sa dalawa. Kasi alam ko ito hindi niya afford eh. Para alam lang niya, para mahit mo yung retirement fund na gusto mo, malaki yung pera ilalabas mo. So, binigyan ko siya ng option, isang 240, isang 162. Tapos, guys, pag ganito, di ba naka-approve, pag may pinapabago siya on the spot, ini-edit ko sa office niya, on the spot, binabago ko siya. Tapos, on the spot, nagre-recompute din kami. Yan. So, dito, para nakadalawang balik ako bago siya pumirma. No? So, ang final decision niya is, eto nga. So, 2022, after 2 years, kumuha siyang Elite 5200. Diba? So, ganun ako, first policy second policy Elite, no? No? So, diba? So, it means, pag may policy na, pwede pang bentahan. Ito, nakakatawa. Yung wife niya, ito yung policy ng wife niya, guys. Yung wife niya, partner din ng auditing firm. May PIA siya. May PEP 5 siyang 200,000. Oh, matagal na yan. May PEP siyang 240. May PAA siya na 84,000. So, ang ginawa ko, sabi ko sa wife niya, ito yung linya ko pag alam ko maraming policy. Uy, ang galing mo. Ang dami mo ng investment. Nakakatuwa. Ganyan, ganyan. Gusto mo ba i-help kita? Kasi di ba ngayon, pag may titingnan ka sa policy mo, lahat yan hahalongkatin mo. I-consolidate natin yung policy mo. Ang tawag doon, policy consolidation. Actually, ginagawa ko siyang free sa lahat ng clients ko para pag may titingnan ka sa policy mo, isang file lang yung titingnan mo, nandun lahat. Gawa natin ng summary lahat ng policy mo. Okay lang ba? Send mo sa akin sa email. Sino niya sa akin sa email? Besh! Di nakita ko lahat. Ito yung total sa dulo. Ang insurance niya, 4.2 million. Yung TPD niya mataas, di ba? 4.3. Ano yung kulang? Critical illness. Critical illness niya, 600. Tapos meron siya dito sa baba. Less than 2 million lang yung critical illness niya. Tapos, wala pa siyang daily hospital income. So, yun yung purpose, guys, ng policy consolidation. Makikita mo ano yung kulang sa policy niya. Kaya, nung nag-meet kami, di ba before kami nag-meet, sinanya sa akin sa email, ginawan ko siya nito, naka-print and explain ko. Yung naka-yellow, ito, sinabi ko sa kanya, alam mo, ang ganda talaga ng ano mo, no? Ang galing mo, ang dami mong policy, nakakapag-ipon ka na, ipipraise mo, kasi magaling naman talaga. Tsaka ang ganda na insurance mo, may 4.2 ka na ganyan. Ang nakita ko lang na kulang is critical illness mo. Kasi based dito, ang critical illness mo, maliit lang siya, less than 2M lang. Pag nagkasakit ka ba, saan ka magpapagamot? Sa PGH o sa St. Luke's? Sabi niya, St. Luke's. Yung critical illness mo, 1.8 million, pang PGH lang yan. Hindi yan naabot ng St. Luke's, taasan natin. Pagkasabi ko nun, nilabas ko agad yung baon kong 1 page. So, kailangan tawag mo doon? Girl Scout ka. So, pagkasabi ko nun, labas agad ako ng 1-pager. So, ito yung 1-pager. Tingnan nyo guys, ang critical illness is 1.5 million. Tinaasan ko yung critical illness niya. Tapos, wala siyang DHI. Nilagyan ko rin ng DHI. Ayan. So, ang pinili niya is yung Elite 10. Kaya yung minute ko yung husband niya, yung kumuha sa akin ng PA at saka Elite, kamot ulo kumuha na naman sa'yo. Kasi alam niya maraming policy, pero nabentahan ko pa rin. No? Tapos, ang kinuha niya hindi lang isa, dalawa. Di ba kumuha siya ng Elite 10 na 110? Kinuhanan niya yung anak niya, 150,000, Elite 15. O, di dalawa yung kinuha niya on the spot.
No, so yan. Kaya pag may policy na, ano yan, good news yan. So, wag na nating i-discuss yung iba. Dumiretso na tayo. Yan, okay na yan. Okay. So guys, no, bakit paa? Ang gusto kong sabihin sa inyo, focus on paa. Hindi ibig sabihin na afford niya yung 200,000, automatic mag-i-elite ka. Hindi siya ganun. Di ba? May benta nga kung 240 na paa. Kasi ito siya, number 1. Tingnan nyo. Offer ka Elite 5. No? Ang first year ng Elite 5, 15%. Ang first year ng PAA, 45%. Tingnan nyo ang second year ng Elite 5, 3.5%. Diba? Ang baba. Tapos, ang third year ng Elite 5, 1.5%. Guys, pag ang benta mo puro Elite on the second year, gutom ka. Kasi ang liit ng komisyon on the second year ng Elite, oh. Pero tingnan mo yung PAA, 45. The second year may 20% ka. 'Di ba? So, maganda talaga PAA yung i-offer natin. No? So, ano ba normally ang objection ng PAA? Matagal ka mag-iipon. Ako sinasabi ko, save ka lang ng 15 years. Ipon ka lang ng 15 years. After 15 years, kung gusto mong ituloy, edi ituloy mo. Kung ayaw mo ituloy, edi stop mo na. Flexible siya. No? Ay, hindi na continuous yung nilalagay ko. Nakuha ko kay Rachel. Flexible. Flexible investment na yung tawag ko sa kanya. Nakuha ko yun kay Rachel. Flexible investment siya. Ikaw magde-decide kailan ka magse-stop. Unlike kunyari, kumuha ka sa akin ng 5-year investment. After 5 years, 35 ka ngayon. After 5 years, 40 years old ka. Tanong ko, at the age of 40, magse-stop ka ba mag-ipon? Sabi niya, hindi. So gusto magtutuloy ka mag-ipon even after 40? Oo. Okay. Pag kinuha mo kasi sa akin yung Elite 5, pagdating mo ng 40 years old, kahit gusto mo siyang ituloy, hindi mo na siya pwedeng ituloy. Kasi 5 years lang siya eh. Pero pag kinuha mo yung flexible investment, pwede mo siyang ituloy. No? Pwede mo siya ituloy, ikaw magde-decide kailan ka magsa-stop. Plus, tingnan mo, sobrang ganda, complete package siya. Yarn. Okay, so hingi lang ako ng feedback, no? So, based dito, hindi ko na na-tap yung sa corporate kasi nga wala na tayong time eh. Ano yung realization natin, no, after ng sharing ko kung paano ko hinanap yung high net? Kasi 'di ba? 24K, 36K lang yung yung market ko eh. Kung paano ko hinanap yung high net, kung paano ko inalagaan, kung paano ko tsinaga, paano ko pinoposisyon si crew, paano yung offer ko sa kanila, no? Tapos paano yung strategy ko na yung pipiliin, no, more than elite. Ano yung realization natin? Ma'am Shi Eden.